Igan, patuloy ang paghahanap sa isang lalaki na naiulat na nawawala sa Marikina River kaninang hapon. Maghapong nakataas ang Alert Level 1 sa Marikina River sa gitna ng pabugso-bugsong ulan na nagpabaha sa iba pang lugar sa Metro Manila. Saksi, si Emil Sumangil. Halos bubong na lang ang kita sa mga kotseng ito sa Marikina kaninang umaga. Nalubog ang mga nakaparadang sasakyan matapos tumaas ang tubig sa Marikina River kasunod ng magdamag na pag-ulan. Ang may-ari ng isa sa mga kotse hindi raw inakala ang biglang pagtaas ng tubig. Yung gabi pagpunta ko rito, okay pa naman, hindi pa mataas yung tubig. Yung kaninang 5:30, magsusundo na sa asawa ko, nakita ko nakalubog na po siya. Habang hindi pa humuhupa ang tubig, tinalian na lang muna ng Marikina Rescue ang mga binahang sasakyan para hindi anurin. Nagpatrolya naman ang mga otoridad sa Marikina River para i-monitor ang sitwasyon matapos ilagay sa unang alarma ng Marikina City LGU. Kalahati ng volume ng tubig ng Undoy, binagsak kaninang madaling araw. Yung tubig hindi bumagsak dito sa Marikina mismo, upstream area. Maghapong nakataas ang first alarm sa Marikina River sa gitna ng pabugso-bugsong ulan. Bandang alas 4 ng hapon may nag-report sa CDRMO tungkol sa pagkawala umano sa ilog ng isang lalaking 22 anyos. Parang nagpaplano silang mangisda nung kaibigan niya. Tumalon sila dun sa panig na yun ng ilog at hindi nila kinaya yung current nung ilog at tuluyan na itong lumubog. Bahari ng bumungad sa mga residente ng Taytay Rizal kaninang umaga. Ang tubig pumasok na sa bakuran ng mga bahay roon. Ngayon po malapit nang maabot yung recrap at saka yung bahay po dyan. Tumaas din ang ilog na sakop ng Sitio Wawa, Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Nagigpit naman ang Philippine Coast Guard sa sakayan ng bangka na patawid sa Talim Island sa Binangonan, Rizal. Kasunod ng insidente ng tumaob na bangka kamakailan, mas maluwag na ngayon ang seating arrangement ng mga bumibiyaking bangkaang demotor. Obligado na rin magsuot ng life jacket ang mga pasahero. Hiniwalay na rin po natin yung mga large scale na cargo po nila. Dinagdagan rin po natin yung mga tao na nandun na naka-duty. Para po 24/7 po meron pong nagbabantay doon para masiguro na napapatupad po yung mga safety inspection na kinakailangan bago po umalis. Nakaranas din ang malakas na pag-ulan sa Maynila kaya naman ang ilang kalsada lumubog sa baha. Ang ilang kalsada sa Espanya nagmistulang ilog kaya ang trapiko usad pagong kanina. Ang mga pedestrian kanya-kanyang diskarte makatawid lang sa tubig. Ganyan din ang mga pedestrian matapos bain ang ilang bahagi ng Taft Avenue at Padre Faura Street. Dahil sa lagay ng panahon, binabantayan na rin ang mga coastal community. Under monitoring po ang ating pong mga ating coastal community, especially po yung Baseco. Lalo na po ngayon tayo po ay nasa high tide. Kapag kailangan pong evacuate, mag-evacuate po sila. 17 pamilya mula sa Isla Puting Bato ang lumikas na sa Dalpan Evacuation Center. Dahil sa masamang panahon, ilang bayan at probinsya sa Luzon at Visayas ang nagkansela ng klase at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno. Ayon sa Pag-asa, ang mga paggunang naranasan sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa ay bunsod ng hanging habagat na pinalalakas ng 3 bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.